Wild Boys training naman mga Madger at nandito ako ngayon sa aming headquarters kasama ang Wild Boys. Ayan sila, o, diba? So may pagturo-turo pa ako nalalaman. Simulan natin sa ninantakan ni Elmo ang lace at si JJ nag-aayos ng buhok. Sabay kuha ako ng lace at si CJ piniplex sa akin yung lace na hawak niya. O, diba? Ayan. Siyempre, hindi pwedeng hindi ko i-flex ang aking outfit of the day na Tommy Hilfiger top, baggy pants ng Zara at Nike Dunks. O, oh, diba? Kitang-kita nyo naman sila dyan. Busy si Tita Perds makipagdaldalan. So, sa mga oras na to, water break to at tinibidyohan ko sila. Kitang-kita nyo, mga busy ang mga Wild Boys at ako ay pagod. At may kita nyo si JJ ay busy kadaldalan ng kapatid ni Rush Flores. Ayan. Sabay tamang check ako sa aking Nike Dunks kasi pinang-training ko kahit hindi naman dapat. Kasi sa mga nagustuhan ko sa training ng Wild Boys ay may libreng pakamote, saba at itlog na pampalakas ng katawan at pampalaki rin ng katawan. Okay. Makikita nyo kung paano ko kinain yung kamoting may balat pa. Pwede naman talaga yon, di ba? Pero yung iba tinatanggal, pero ako okay na sa akin yung kamoting may balat. O, di ba? Ang sarap. Si Coach Dan ay may tinuturo ang bagong Wild Boys aspirant na napakagaling din sumayaw. At meron silang pa-twist-twist sa mga oras na to. Kitang-kita nyo, tinuturo yung step ng Wild Boys sa bagong dating. Alright, nakaraming run na kami. At pagod na rin ako. Pero kailangan lumaban. So, yon. Pinag-topless kami para i-check yung progress ng aming katawan kasi kailangan sa amin yon. Requirement sa amin ni Direk Carlos yung Morales yung katawan na pagandahin. Dapat bato-bato. At makikita yung si Coach Dan ang aming dance instructor na piniplex ang kanyang chest. Nice! At hindi ko kaya yung ginagawa niya. Hanggang salamin lang ako. Sa di inaasahang pangyayari, binigyan tayo ni JJ ng libreng creatine. At napakasaya ko sa mga oras na to dahil may gagamitin na tayo sa ating pagpapalaki ng katawan. At hindi pwedeng matapos ang training nang hindi kumakain ng Wild Boys, diba? So same menu pa din nung nakaraan, lumpia, pares at manok. Nakapack up na kami ng mga oras na to at ready na ako umuwi habang piniplex ko ang aking boss na bag na nagkakahalaga ng 20k yan. Biyahe na ako pa uwi, lakad muna. Papunta sa sakayan, kitang-kita nyo naman yung kaangasan ko, sabay hand sign. O, diba? Vlogger yan, o. O, papalakad tayo sa ating sakayan at matik sa Fisher Mall lang daan natin. Papunta sa overpass na napakataas. Makikita nyo sa susunod na kabanata. Ayan, nakita nyo na nga yung overpass. So, dito tayo tumatawid para makapunta sa ating sakayan. Pababa na tayo ng overpass. Malapit na tayo mapunta sa sakayan. Okay. Pagod na ako sa mga oras na ito. Pero tiyaga lang. Nakababa na nga tayo ng overpass. Makikita nyo yung sogo sa likod ko. Okay. Ano ba yan? Walang masakyan mga kaibigan, mga Madger. Walang masakyan. Pipilit kong makahanap ng masasakyan. Pero wala akong makita papunta sa amin. Pero habang binibidyohan ko ang sarili ko, nakita ko ang pinakamaganda at pinakamalapit na lugar sa buong mundo, ang Sogo Hotel. Diba? Dahil nahirapan ako makahanap ng masasakyang Apex ay matik na pa-move it na naman tayo. Diba? Para mas mabilis tayo makauwi sa ating bahay. Inaabot ng 1 oras kalahati ang biyahe ko araw-araw pa uwi sa amin galing QC. Fast forward, nakauwi na ako ng bahay. Sa wakas makakapagpahinga na ako dahil may trabaho pa ako bukas sabay hand sign. At salamat sa pagsubaybay nyo ulit sa vlog na to. Makita-kita ulit tayo sa susunod pang kabanata ng buhay ko. See you, Madgers!